Why do bad things happen to good people? Bakit hinahayaan ng isang mabuting Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mga mabubuting tao? Pinagpalang araw po para sa ating lahat at welcome po sa panibagong episode ng Payong Kapatid! Yan, alam niyo, sa show na ito, salita ng Diyos ang ating gabay sa anumang pagsubok ng buhay. Ako po si Kuya Berwin at kasama ko rin po ang ating panel ngayong araw. Walang iba kundi si Kuya Bong, Kuya Erwin, Ate Hannah, and Ate Pepper. Yes, and hello po sa mga viewers natin. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, kindly hit like, follow, and subscribe sa ating mga social media channels. That's right. Kaya hanapin niyo lang po ang Payong Kapatid sa Facebook, YouTube, and Spotify. Yan, mga kuya, mga ate, ito po. Maganda itong tanong na opening question ko para sa ating lahat. Exciting naman yan. Yes, Kuya Bong, kung i-rate natin ang ating mga sarili, ilang percent tayo kabait? Simulan mo na, Kuya Berwin. Parang lagi ka sa amin yung Teka lang. sisimula. Ito, Berwin, pasensya ka na. Apo. Anong ibig mo sabihin ng mabait? Sa totoo lang, Kuya Bong, sumusunod lang po ako. Yan lang po nakalagay dito. Yan ang sinasabi ko eh. Palatanong ka, Kuya. Opo, sumusunod lang ako. Ginagawa ko lang, Kuya Bong, trabaho ko. Kasi hindi, kasi ito yun. Hindi, pwede natin usapan. Kasi nga, una-una, ang idea natin, ano yung mabait? Yan. Kasi yung mabait, subjective yan, depende sa tingin ng tao. For example, binigyan kita ng pagkain, kahit ninakaw ko mula sa iba, mabait ako para sa iyo. Diba? Katulad si Robin Hood, magnanakaw, pero nagbibigay sa mga tapatingin ng mga mahirap, mabait siya. Di ba? Kaya ano yung ibig sabihin ng mabait? Kasi mahirap magbigay ng sagot ng isang bagay na hindi tayo pareho ng kahulugan. Di ba? Napaisip kayo, abogado ito. Kala natin, ganun-ganun lang. Gumagawa ka ng maganda para sa iyong kapwa. So, kasi di ba kahit anong bagay na sabihin natin kung mabait, may standard yan eh. May standard yan. Kasi, Sige po. Ako po tingin ko hindi naman po sa pagmamalaki. Mga 99%. May 1% pang di magamot ng pamit. kasi ang daga mabait. Di ba? Ang daga mabait ha? Ano ba? Talagang mabait si Ang daga mabait eh. No. Tama, 99%. Kaya ano, kidding aside, maganda yung tanong mo eh, maganda yung tanong mo kasi personal rating naman yan. Yeah. So meaning, personal, definition lang din yun. Di ba Siyempre, mabait? kung tatanungin tayo, ang rating natin sa sarili natin, parating mataas. Pero dapat tatanungin natin yung mga nakakakilala sa atin. Yun ang totoong magsasabi. Kuya Erwin, ang tingin sa akin. Magkano? Yan ang sinasabi sa'yo eh. Sabi Kuya Bong, gusto ko yung tanong mo ngayon. Nag-reflex ka ngayon ng masas. Magkano Kuya Erwin? Mabait pa. Siyempre, mabait. Mabait. Parang nakapikit si Kuya Bigla po kayo. Kuya Erwin, mabait pa ako. Hindi Kuya Bong, praise God. Hindi, Ate Pepper, ikaw, yung simpleng tanong lang naman, siyempre yung tama rin talaga yung punto ni Kuya Bong. Pero kung ikaw tatanungin, Siguro po kung sa biblical po talaga, lagi ko po sinasabi yun eh. Hindi po ako to kung wala si Jesus Christ siguro sa buhay ko. I am completely a different person nung hindi ko pa po natatanggap si Jesus Christ. So siguro po, hindi ko po masabi pagdating sa rate, pero it's because of Jesus Christ. Yun lang po. Kasi sabi rin po it is not by our good works so that no one may boast. So it's really the righteousness of Christ. pero mga ilan rating mo? Hindi ka Kulit mo rin. Hindi ka makatakas ha. Bibigyan mo pa ako scripture ha. Siguro 100 Praise God. Joke lang. Ano po, hindi ko talaga Hindi mo maano eh. Siguro ano na lang po, Estimated. estimate, siguro hindi eh. Parang lagi ako nandun sa siguro masabi ko rin na 50-50. 50 kasi as
Christ loving us. Well, it's 100% na love tayo ni Christ. Pero yung free will natin, As we a have to do, human, ano? yes, As a we have human. to do our part. So parang 50-50 ganun na lang Thank po you, yung Ate ano. Pepper, for that wonderful and amazingly answer. So, Attorney. mag-move on na tayo. Attorney. Kaka-text lang ng nanay ko, 98.8. Save the same. Kahapon, sweldo kasi kahapon. Hindi, joke lang. Hindi siguro Shucks, sa... si Kuya mo. Hindi ka tatanungin si Kuya Bo. Oo, gusto ko. Magkano? Siguro sa akin po parang kung i-rate ko yung sarili ko, I would say na passing rate lang always. Passing. 75. Parang yung laging feeling mo, Lord, am I pass? Parang just passing through always. Parang at least, kumbaga parang nakaka-survive every day na by God's grace. Parang ganun. Parang lagi lang tayong hipit. Parang ganun. Hipit every day na, Lord, buti na lang, buhay pa ako, di mo pa ako yung Wow. Ako po siguro bago si Kuya Erwin and si Kuya Bong. Oo. Lately nagkaroon ako na idea sa mga sagot po nila. Magaganda talaga. Bukod dun sa talagang di natin ma-describe o ma-rate sarili natin, tapos passing rate. Then I realized na dahil talagang madumi tayo, dahil talagang mahina ako, Kuya Bong, dahil tao tayo, parang ang ganda lang nung kanina nagtatawa na. Tatawa na lang tayo, di ba, Kuya Bong? Pero pagka came to realize na parang akala natin talagang dahil good shot tayo kay God, good shot tayo kay Lord. Pero feeling mo okay na rin ginagawa mo. Pero hindi, ang ganda ng reminder na it's not us, it's passing rate. And then you realize na hindi, tao tayo eh. Talagang wala, sad-sad. So that's why I understand na talagang mahirap i-rate. So, just praise God for this moment, Kuya Bong, Kuya Erwin. Praise God. Erwin, ikaw po. Oh? No po. Bakit ako? Kasama po kayo. Kasama. Kasama po kayo talaga. Honestly, 100. Wala. Kasi ang tingin sa akin ng Diyos, 100. Yeah. Ang tingin ko sa sarili ko, mababa. Pero hindi namang makahulugan yun eh. Walang saysay yun eh. Ang importante ko, anong tingin ng Diyos sa akin. Tingin ng Diyos sa akin, Amen. 100. Amen po. Amen po. Yung tanong mo, tingin nyo sa sarili nyo eh. Walang Hindi ba? I-rate mo yung sarili mo. Oh. Ikaw, Kuya Bong. Ako po, compared to others, kung yun ang standard, I would say 90%. Compared to others. Sino Pag- others? Yung mga katulad yun. Eh, 100 na po eh. Sa Lord, di ba? But compared to Jesus, I'm zero. Even negative. Now, in terms of His eyes, because He is our righteousness, I would say the same thing. 100%. Kaya, mahirap mag-rate. Praise God. Praise God. Yun. That's why, alam nyo, sa totoo lang, nakita nyo, naramdaman nyo yung totoong nilalaman ng aming mga puso. Ganun ho kami kasaya dito habang nagkakwentuhan. And of course, habang nagkakwentuhan, nagpupuri ho sa Panginoon sa lahat ng pinag-uusapan. At nawaho nga ay kayo ay may natututunan dahil alam namin na kahit kayo nag-enjoy, napapasaya namin sa mga kwentuhan at alam namin na ganun pa man ang marami sa inyo ay may pinagdadaanan din at may mga kanya-kanyang kurot sa puso. Galing mo, partner. Napaka-totoo na sinasabi mo, Berwin. Kasi alam niyo mga kapatid, madali ho kasing maging masaya kapag maayos lahat ng buhay, eh, no? Pero kung yung mga pinagdadaanan mo, like, wala ka ng pambayad ng utang, wala ka pambayad ng kuryente, wala ka makakain, at ang masakit, iniwan ka ng asawa mo, parang makakapagpapuri ka pa rin ba sa Diyos? O pwede ka pa rin bang magsaya dahil sa kabutihan ng Diyos? Yan. So yung mga ganong mga senaryo kasi, hindi ho madali talaga eh. Sakto, Kuya Bo. Diyan pumapasok yung matagal na tinatanong ng mga tao, why do bad things happen to good people? Bakit hinahayaan ng isang mabuting Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mga mabubuting tao? Kung may mabigat na pinagdadaan ngayon, kayo mga nanonood, huwag kayong alis sapagkat itong episode para sa inyo. Totoo po yan. Lupit, ano? Ay, good. Kuya Bad Bong. things happen. Oh, Ate Hana? Hindi. Tama, sige po. Kuya Bong, ito yung magandang pag-usapan natin. Kuya Erwin, Ate Pepper, syempre may mga kanya-kanya tayong paliwanag o eksperyensya. Sabi ho dito,
who is truly good? Sino ba talaga yung mabuti o mabait, ganyan? What is the biblical definition of good? Yan. Ayan. Pero alam mo, ang ganda ng tanong, kasi sabi mo, why do bad things happen to good people? Ayan. Sa akin kasi bigla ko na ipaisip ang totoo niyan, why do good things happen to sinful people? Yun. No, kasi yun Isa yung pa bigla yan. ko tinanong who is truly good? Oo. Di ba? Parang tayo, mga makasalanan tayo, and yet we're experiencing good things in life. Hindi naman lagi masama Kaya tama yung tanong mo who is truly good? Ano yung biblical definition? Kaya bigla ako naalala si Jesus. Why do you call me good? Only God is good. Yun. Di ba? Parang, kaya, biglang iba yung tanong. Why do good things happen to simple people like us? Di ba? Parang nabaliktad na yung tanong. Yan, napaisip lang ako. So kung tatanungin nga ng mga, halimbawa, yung mga viewers o listeners natin, so who is truly good? Ito ba'y pwede ba natin masagot to na ang isang Kristiyano ay ang totoong mabait lamang? Siya lang ay mabait. Pwede ba yun? Hindi, sabi nga ni Jesus Siya lang ang- only God is good. Only God. Wala Okay. naman tayo Okay. pwede. Ayan. Tama dyan. Tama. So yun ang Kaya- maaaring tanong nila, Kuya Bong eh. Mhm. Kasi ako, how will I consider na mabait ako? How will I consider na tama yung ginagawa ko at lakad ko? Maaaring yun ang tanong ng ating mga viewers. Hindi, kasi nga, ang issue dito ganito. Feeling ko, I don't deserve the bad things happening to me because I'm good. Yun ang Yan, ayun ang okay. idea. Kaya ang agad nagsagot ni God, only God is good. So in other words, everything that we're experiencing is something we deserve. Or perhaps even less deserving pa nga. Yung kumbaga, He did not deal with us according to what we deserve. Ganon. So, kaya yun yung issue. Kaya nga yung tanong, ibahin mo. Biglang, why do good things happen to sinful people? Kaya yung tanong na, why do bad things happen to good people? Mali Mali yung premise. Kasi ang assumption natin, we're good. Parang Yeah. self-righteousness siya. Oo. Ang assumption natin, we're good. Kaya yun ang dapat natin baguhin. So yung isang pwedeng pag-usapan natin, nabanggit niyo po kanina dahil minsan kagagawa natin at talagang kahinaan natin, only God is good, di ba? Meron nung usap-usapan na narinig na natin, Andrew, totoo ba ang karma? Yung kagaya nung gumawa ka ng hindi mabuti, babalik sa'yo hindi mabuti. May ganun ba, Kuya Erwin? Actually, sa Bible, ang sinasabi doon, do unto others what you want them to do unto you, ay ginawa na rin parang loob, karma yan ng ibang relihiyon. Pero sa Biblia, kung anong gusto mong gawin muna, yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, mauna sa iyo. Yun. Ang law of karma ay gagawa ka mabuti, gagantihan ka na mabuti din, masama din. Baliktad. Tsaka parang, pag yung iba kasi pag gumawa ka na mabuti, parang inaantay mo rin may kapalit eh. Di ba? Pag gumawa ka mabuti, be-bless ka rin niya kasi gumawa ka na mabuti. So, pag inisip natin, parang hindi Kristiyano yung talaga nakaisip ng ganang pamamaraan at paniniwala. Galing sa Biblia. Tama, opo. Wow. Kayo po, sa inyo, ano ba intindi nyo? Kayo mga bata kayo. Ano ba intindi nyo sa karma? Kasi narinig nyo lagi ang karma na yun eh. Uy, nakakarma ako. Naintindihan mo natin, ano gusto ng karma na yan? Sa akin po yung consequences. Tinawag lang po siya na karma eh. Pero maganda rin po yung sabi ni Pastor Erwin na yung sinasabi, in a biblical term naman po yung do what you want others to do unto you. Yung love your neighbor as you love yourself. So parang hindi rin po natin pwedeng tanggalin kasi yung sovereignty ni God. Let's say for example po, si Job po, 'di ba? Sabi sa Bible, napakabait na tao pero nawala pa rin sa kanya. Pero sabi po sa Job chapter 1 verse 21 is the Lord gives and He takes away. So hindi po natin pwedeng alisin talaga kung ano yung plano doon ni Lord na para sa lahat, kabutihan yon. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future, hope and a future. So, it's really the sovereignty of God. What He wants lang po siguro for us to understand is yung good in His eyes is righteousness and obedience kung ano yung pinapagawa niya sa iyo ng sitwasyon na yon. Yun po. Thank you. Ate Hana.
siguro bilang kabataan, meron mang minsan sinasabi na digital yung karma. Ibig sabihin parang ang bilis daw ng balik ng karma. Pero as a lawyer, parang we believe that sometimes it's a form of justice. Yung, minsan kasi the Lord allows na why do sinners parang gets away with the hands of the law, or parang bakit hindi to nagkaroon ng hustisya. Sometimes yun yung perspective natin. But in some form of another, kumbaga, iniipon pa sa kanya ng Lord yung justice because the Lord is slow to anger. It's a form of justice. Parang, sometimes a people would never understand how it feels to be parang ma-deceive, how it feels to be threatened, how to have losing possession, losing property by misrepresentation or deception until he feels the same way. So, minsan, yun yung God's sovereignty eh. Hindi natin minsan naiintindihan. Akala natin we deserve more. We are entitled of more. Pero lahat tayo, talagang babagsak tayo sometimes at one way or another ng, kumbaga, hustisya. Hindi tayo makakaabot dun sa hustisya. And in our world, may dalawang klase ng definition or measurement of justice which is divine law, which is the Bible, and the courts of law. So, minsan, nakakatakas eh, di ba? Nakakatakas talaga sa batas. Pero ang pinakamaganda doon, ang Diyos, hindi siya Pwedeng takasan. takasan. Kumbaga, minsan sa batas ng tao, kaya mong bigyan ng loophole, kaya mong ma-acquit, kaya mong ganito. Pero the Lord always exacts justice in some form of another. Siguro yun yung karma for me na sense na hindi siya kung karma, it's a form of justice sometimes at the Lord. At the same time, disciplining. Maraming form, maraming definition could be at the same time love, at the same time forgiveness, at the same time showing how God is merciful. Siguro, can I be more technical on this? Kasi yung word na karma has been commonly used na parang akala lang it's a biblical principle of sowing and reaping. No? Mukhang magkamukha, pero hindi sila magkamukha. In what sense? Ang karma is an impersonal law of the universe. Ang biblical sowing and reaping is a personal, God governs the universe. Very personal God. A personal God who governs the universe. Kaya pag nag-govern siya ng universe, mayroon siyang basic law na obviously you will reap what you have sown. Diba? Yung karma, what goes around comes around. And automatic yun. Sa Bible kasi, yung sowing and reaping is God sovereignly determines the consequences. Yung sinasabi mo na parang kahit sa court of law, may consequence. And based on accumulated merit or demerit ang karma. Ngayon samantalang ang sowing and reaping, based on God's justice, wisdom, grace, and discipline. Yun din nabanggit ko kanina. Kaya yung yung karma usually operates over multiple lives through reincarnation. Kaya it has something to do with the belief ng reincarnation. Kaya nga, pag kung ano ka ngayon, magiging apis ka pagka hindi maayos ang buhay mo, no? Parang sa buhay mo sa susunod. But yung sowing and reaping operates within on one earthly life and culminates in God's final judgment. Yes. So, kaya ang ganda nito, yung karma, no need for forgiveness because everyone pays for his own deeds. Ang sowing and reaping, forgiveness is possible because Jesus paid for our sins. Ang sarap, no? Kasi sabi niya, kaya yung karma focuses on balancing moral accounts. Pamantalang ang sowing and reaping focusing on restoring our relationship with God. And ito nga, yung karma can lead to fatalism. I deserve this because of a past life. Samantalang ang sowing and reaping leads to repentance, faith, hope, and transformation. So the difference, mas lumilinaw, di ba? Kasi we loosely use the word karma, na nakalimutan natin mayroong pinanggagalingan yan. It's I think a Hindu understanding ng philosophy. At reincarnation. Oo. Kaya yung Christianity, iba. Ngayon, kaya nakakarma ako. Hindi ka nakakarma. Hindi mo naintindihan sinabi mo. Di ba? At least lumilinaw po yung ating usapan, pag-uusap, di ba? Para mamaya yung payo natin, mas maging klaro po sa ating mga manonood at tagapakinig, Kuya Bong. Siguro maganda, ulitin lang natin sa mga bagong tune-in lang, yung pinag-uusapan po natin dito, kung bakit nangyayari yung masama sa mga mabubuting tao. Kaya lang, maganda yung sabi ni Kuya Bong. Pero bakit nga ba
nangyayari yung, ano yung baliktad nito, Kuya Bong? Yung basta mabuting bagay. Mabuting bagay sa Sa mga mga masasama makasalanan. o sa mga makasalanan. Kasi nga, gracious si God di ba? Di tayo karapat-dapat pero nangyayari. Yun po yun. Kasi ang ganda nitong pwede natin pangatlong pag-usapan, Kuya Bong, pagkatapos yung karma na pinagnilay-nilayan natin. Sabi ng iba, bakit ako? Oo. Di ba? Anong nagawa ko? Bakit hindi siya? Lord, bakit ako? Bakit hindi yung asawa ko? Bakit? Di ba? Bakit? Okay naman ako parang ganun eh. So paano natin mapapagkwentuhan yun, Attorney Hannah, na bakit nga ba siya yung may nangyaring hindi maganda? Bakit siya yung umiiyak? Bakit siya yung naghihinagpis? Bakit hindi iba? Of all, feeling ng isang taong nanonood ngayon, mabait siya, pero bakit sa kanya nangyari yun? Siguro ano lang, para maano natin. Kasi ano yun eh, parang judgment call yun eh. Parang sabi mo, bakit sa akin nangyari, hindi sa kanya? Ginudge mo na yun, siya yung mas mabuti, mas mabuti ka tayo sa kanya, di ba? Parang unfair yun. You don't know exactly anong klaseng tao yun. Maaaring kilala siyang pusakal, di ba? Pero hindi mo alam na sa kabilang bahagi, kaya pala siya napapatay dahil may siya pinagtatanggol. Di ba? Parang, bakit sa akin ang sama-sama? Parang sinasabi mo, in your judgment, you're better. Di ba? Yes. Kaya yun yung problema dyan eh. Kaya, kasi mo, Lord, bakit ako? Bakit hindi? Bakit hindi? Oo, di ba? Pero yan, tinanong yan ng tatay ko nung namatay yung aking anak na babae. Kasi, siyempre, alaga namin yun. Sabi niya, bakit yung apo ko? Bakit hindi yung mga ibang bata naglalaro sa putikan? Ba't hindi sila ang nagkasakit? So yun ang tanong na hindi ko tinatanong. Tatay ko na lang nagtanong. Hindi kasi siya naglaro sa putikan. Tatay ko. Kaya mababa immune system. Tatay ko, pero yung anak ko, alaga yun eh. Oo nga. Oo. Actually, yun nga, minsan sabi nga nila, kailangan i-expose din yung sarili mo sa dumi o kaya sa ano, di ba? Oo, pero yung bakit, Mahirap, hindi ko no? sa Diyos yun. Tama, Hindi sa Diyos tama. yun. Pero yung nasagot niyo, Kuya Bong, yun yung maganda na dapat di tayo nagja-judge eh, di ba? Oo. Parang ginajudge natin sarili natin na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Pero paano Tsaka natin? yung katulad nun, yung sabi ng tatay nila, sabi niya, ano ibig sabihin, mas mahalaga yung buhay ng hindi naglalaro sa putikan kaysa sa mga naglalaro sa putikan? Unfair naman yun, di ba? Kasi, kung naglaro na sa putikan eh. Di ba? So pwede rin po bang pag-usapan dito na pinahihintulutan ng Panginoon Diyos yung mga pangyayaring hindi okay sa isang tao? Ayan. Ayan ang magandang sinabi mo kasi tinamaha. Kanina po, Kuya Bong, di maganda yung mga Medyo. Tawa ako talaga yung muscle mo, Kuya Bong. Oh, lang yan. Hindi. Ganito yun. May yung isang talata sa Bible na very famous. At talaga ano yan, all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Kapag inisip mo ng mabuti, yung bagay na masama at mabuti, ano yan eh, depende sa kalalagayan ng puso mo. Kasi tinama, sabi niya, all things Yes. work for good for those who love God and walk according to His purpose. Kaya kung ikaw, ang buhay mo, mahal mo si God, lumalakad ka sa kalooban ni God, walang masamang nangyari. Kunyari, palabas ka, nalaglag ka sa hagdan. Mabuti ba yun o masama? Depende. Kung mahal mo si Jesus, meron siyang plano bakit niya pinahintulot yun. Para paalalahanan kang mag-ingat ka sa susunod. O marahil, paalalahanan na, lagyan nyo ng guardrails dyan para hindi na mahulog ang iba. Ikaw nga lang ang nagamit. Di ba? Hindi natin alam. Basta pumahal mo naman si God, praise God pa rin kasi baka merong bagay na diligtas ka sa isang mas masama pang pangyayari. Hindi natin alam eh. Pero, halimbawa ng paglabas mo, nakakuha ka ng isang bag na may 10 milyon. O mabuti masama? Depende. Di ba? Kung hindi mo mahal si Jesus, it can destroy you. Yes. Hindi ka lumalakad sa kalooban ni Jesus, pwedeng ikasira ng pamilya mo dahil sa laki ng pera, hindi mo alam paano gamitin. Pwedeng ikasira ng buhay ng ibang tao. Di ba? Pwede na ako magiganti, papapatay ko na yung tao, may pera na ako. Diba? Ganun ba? So, yung kabutihan na bagay, hindi tayo nagdidetermina niyan. Ang nagdidetermina niyan, yung ating ugnayan sa Diyos at ating lakarin sa Diyos. Yes.
Ikaw, Ate Hana, anong tingin mo? Siguro to answer yung why me, Lord, bakit ako? Siguro ang unang tanong, why not? Kasi yun yung sovereignty ng Panginoon eh. Doon mo makikita na kung talagang naniniwala ka sa konsepto na ang Lord ay makapangyarihan. Unang-unang, the Lord will redeem you or parang will save you from where you are. Pangalawa is yung kapangyarihan niya that you believe and you trust Him that everything works together for good, kaya nabanggit natin. And lastly, parang yun yung papakita sa'yo ng Panginoon na hindi anak, mas palad pa rin yung kinalalagyan mo. And in fact, parang yun yung hinahanap ko kanina in Psalm 73, na sabi niya, yung mga upper verses na, Lord, bakit sila ganito? Bakit ang sasama nila? Pero ang ganda ng peace ng Lord is that the circumstance of bad things or good things is not about the definition and the satisfaction of things, whether it's bad or good, is not about the circumstances, but in the sanctuary of the Lord. Kaya dun sa dulo ng Psalm 73 na, when I go to your sanctuary, dun ko nakita yung hangganan nila. So sometimes the Lord will papakita na, hindi, anak, wala dun sa circumstansya mo na nasa bad things ka, nasa bad circumstances ka. Actually, ang kaligayahan at satisfaction ng puso is in my sanctuary, in my presence. Kaya manatili ka sa akin, abide in me, and you love me. Ate Pepper, ikaw. Sa Meron ka akin, bang, sorry, siguro, para mas makarelate tayo. Meron ka bang parang pinagdaanan na it's painful na minsan, nung una parang hindi mo siya maintindihan, pero of course now, alam mo na kung nakalooban ng Panginoon. yes po, similar to what Kuya Bong said po, siguro that's the power of relying and revering to our Father in Heaven, na naiintindihan mo kung bakit mo siya pinagdadaanan. Yun din po yung nangyari sa akin before eh. Kasi parang sa part ko, bilang babae po, marami ring temptations eh. So ang nangyayari po is, may mga taong nagtatanong, bakit hindi mo tinuloy yung life mo sa showbiz? Bakit hindi mo to ginawa? Bakit hindi mo to, eto na lang yung pinili mong daan? So parang, ako po, ang grateful ako is, the more you seek the Lord, the more na yung nagiging clear sa'yo yung purpose mo in life, the more na nagiging clear sa'yo yung calling mo. Kaya yung, sometimes, natural yun, minsan mapapatanong ka na, why me, bakit nangyayari to, ganyan. Pero ibabalik ka kagad ng Diyos sa thinking na, this is my purpose for you, this is my calling for your life. So, tuloy ka lang sa akin, lakad ka lang sa akin. Alam niyo, meron akong laging nakikita common denominator na nami-miss sa Romans 8:28. I mean 29. For we are predestined to conform into the image of His Son, Jesus Christ. Bakit importante yun? Yung goodness, are you becoming like Christ? Kaya instead of asking, why me? Lord, what do you want me to learn from this to become like Christ? Yes. Di ba? Kaya yung goodness, hindi yun ang basihan eh. Hindi yung bakit ako? Hindi, dapat, Lord, ano yung gusto mong mabuo at Yes. mangyari sa akin para maging katulad ako ni Yes. Jesus? Yes. Diba? Kuya Erwin, ikaw po, ano pong Ganon. Opo, ano po maambag mo po? Kanina po, bumakas kayo sa gawin. Sa kwentuhan, di ba? Oo. Kadalasan, Hindi kanina. Last week. Last week. Sa pakialam. Sige, Kuya Erwin, kayo po, ano naman po ang... kadalasan tinatanong natin yan, why me, kung may masamang nangyayari sa atin. At bihira lang yung kunyari, may magandang nangyari sa atin, tinatanong natin why me. Pero yan, tinanong ni David yan, sabi niya, tinaas mo ako, ginawa mo akong hari, bless mo akong tama, and yet this was a little thing in your sight. Parang, bakit Lord? Ano ni David doon is yung grace ni God. Bakit ako? Ako hindi ko, sa totoo lang, I seldom ask that question when it comes to whether blessing or no. Kasi alam ko naman, like you said, God is sovereign. And higit sa lahat, ako nagtitiwala na God is good all the time. Yes. All the time. Amen. Hallelujah! Ang ganda po ng ating kwentuhan. Naunawaan natin kung gaano talaga mapagmahal at maibigin ng Diyos para sa ating lahat. Siguro dadating na po tayo dun sa ating mga
payong kapatid no, sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Kuya Erwin, di bang bigyan mo Tulad siya ng nasabi ko, magtuon tayo, ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Because God is not just sovereign, but He is good and will always be good. God is gracious and will always be gracious. Hindi siya magbabago. Tayo ang nagbabago, kaya natatanong natin yung why do that. In the end, whatever the answer is, sigar lang naman ang tunay na makapagbibigay ng sapat na tugon sa ating mga tanong. Ate Pepper, thank you, Kuya Erwin. Yes, sa akin po, seek first His kingdom and His righteousness. His righteousness po, ibig sabihin, yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Hindi yung alam natin na mabait tayo para hindi natin natatanong sa sarili natin na bakit nangyayari sa akin to. So, ang dapat na maging standard ng righteousness or kabaitan natin is kung ano yung will ni God para sa atin. Kasi sometimes we are looking yung blessings as finances, pero hindi. It's understanding the will, purpose, and calling ni God para sa buhay natin. And that's the peace that surpasses all understanding. Thank you, Ate Pepper. Ate Hana? Siguro parang sometimes we always define what is good, what is bad things, what is good things. But we never see what is really good in that situation. Yun yung minsan nakakalimutan natin to be grateful about small things, to be grateful about parang daily things that happens in our life. Buti nga, meron pa tayong hininga. Buti nga, hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Buti nga, may pamilya tayo. Kumbaga, may mga bagay tayo nakakalimutan ang pagpasalamat at ilaban sa panalangin na, Lord, thank you, meron kami nito. Pero one thing for sure that I want to leave is that in Philippians, diba, I can do all things through Christ who gives me strength. Siguro yun yung minsan hindi natin maintindihan ngayon talaga yung sitwasyon natin. Bakit ba ito nangyayari sa akin, Lord? May kasalanan ba ako? Parusa mo ba ito sa akin? Deserve ko naman more. But one thing for sure is that God will never leave you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ang kailangan mo lang talaga is to really endure and you will see that ang Diyos ay mabuti. Wala lang talagang sukuan sa Panginoon at wala lang sukuan sa panalangin na makita mo kung gaano kabuti yung Panginoon na talagang sinasamba natin. Amen. Ikaw naman, Kuya Berwin. Thank you po. Siguro po, payong kapatid, hindi lang po ikaw at kami ang dumadaan sa samot-saring pagsubok. Lahat po talaga dumadaan. So, sa akin po, hindi tama sa harapan ng Diyos na tignan yung mga maraming hindi magaganda nangyayari. Mas ang payo ko po, bilangin ho natin yung biyaya na na-experience natin sa Panginoon. Ako po, nung inaalala ko lahat ito, naalala ko yung problema na yung mag-asawa. Bakit nangyari? Ngayon hindi natin maintindihan. Pero darating ang takdang panahon, mauunawaan natin kung ano yung magandang plano ng Diyos. God bless po. Kuya Bong. Wow. Malalim po ang mga tanong na usapan na ito. Alam niyo, minsan, mahalagang tanongin niya sa akin, ba't mo tinatanong ang ganun tanong? Kasi, minsan mas mahalagang mo maintindihan ano yung kwento ng buhay mo kaysa sa paliwanag na ibibigay namin sa inyo. Ano ba pinagdadaanan mo? Kaya po, like kung binabalik sa idea na ang tanong na tama ay, bakit ang mabubuting bagay nangyayari sa ating mga makasalanan? Bakit? All have sinned and come short of God's glory. No one is righteous. Everybody turned away their backs, or they turned their backs to God. Kaya we don't deserve any blessings from the Lord. We deserve punishment. We deserve to be away from Him. We deserve to suffer. But God in His grace kept on providing for us, giving what we need. Yung bang kahit na masasama, inaarawan niya, inauulanan niya, kasi kailangan natin eh. Kaya tama si Berwin, count your blessings, name them one by one instead of complaining. Kaya ang pinakamagandang sukatan, are we getting closer to Jesus in our circumstances? Are we becoming like Jesus or growing in the likeness of Jesus dahil sa mga nangyayari sa atin? So instead of asking why bad things happen to good people, start asking, Lord, why are you blessing me kahit sa kabila ng aking mga kasalanan? Kaya yung pait na dinaanan mo, pansamantala lang yun eh. Pero yung biyaya ng Diyos for those who trust in Him ay pangwalang hanggan. So mga kapatid, tayo po muna yung manalangin para po
Nawa natin, pasalamatan natin ang Diyos, mga blessings natin. Mas marami yung kaysa marami nating problema. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Totoo naman po na intindihan yung mga problema pinagdadaanan namin. Kaya nga po binigay niyo ang inyong anak na si Jesus para sa amin. Upang yung pinakamatinding consequence ng aming kasalanan ay aming pong mapagtagumpayan ang kamatayan. Yes. Alam namin, hindi namin ito kaya mapagtagumpayan. Yes. Ngunit si Jesus, napagtagumpayan niya ito. He Yes. rose again from the dead after 3 days, according to the scripture. At yun ang naging mabuting balitang dala-dala namin. Yes. Because of His resurrection, we have forgiveness of our sins. And we have assurance, Father God, that we will be with Him in eternity Thank you, because of Lord. Jesus. So Lord, I pray sa bawat sa nakikinig, dalahin ko, Panginoon, na panatili kami nakatuon sa iyo. Yes. Panatili kami, Panginoon, magtiwala sa iyo. Matuto kami, Panginoon, lalo, Panginoon, panghawakan ng pag-ibig ninyo. Yes, Jesus. At salamat po na kayo ang Diyos hindi nagbabago, kahapon, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa iyo po ang lahat ng papuri at Yes, pagsamba. Jesus. Thank you. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Praise you, God. Amen. In Jesus' name. Alam niyo po, kaya tayo napapatanong ng ganitong tanong, sa dami natin mga suliraning napapagdaanan. Pero ito lang masasabi sa inyo, ano man ang daanan natin, umulan man, Umaraw. O bumagyo. Kung kailangan nyo ng payo, Nandito lang ang Payong Payong Kapatid! Kapatid! Yahoo!